Mga pare, ay ginising ko lang. Ang dami ko pang ligpitin, no? Hindi ko pa naliligpit. Magsusunog pa pala ako ng basura. Sunog tayo ng basura. Okay. Ayan, hapon na. Hapon na naman. At na ating mga tropa doon nangangawil, oh. Oras po ay 5:30. So mag-alas 6 na ng hapon. Yan, medyo mabilis nang dumilim ang ating panahon dahil isang buwan na lang ay mag-winter na. Okay, ngayon nga medyo mainit na yung medyo malamig na yung panahon ngayon. Ayan, na-miss ko yung tagwak ng alon, no? So yun nga pala, no, mga kahari, no, sa mga nagtatanong kung worth it pa ba ang pagja-Japan. Okay, sasagutin natin yung tanong na yan. Ngayon po ay maraming nagtatanong kung bakit napakababa ng palitan ngayon. So ayon sa aking pananaliksik, ang pagtaas daw ng dollar ay ang pagbaba ng yen. Ewan ko kung bakit ganun yung nangyayari. So bakit nga ba bumaba ang yen, at kung worth it pa ba sa mga nag-a-apply papunta dito sa Japan. Hindi ko naman kayo dinidiscourage na wag nyo lang ituloy ang pagja-Japan. Ituloy nyo pa rin, mga kahari, no? Magbibigay lang ako ng konting opinion ko tungkol dyan sa pagbaba ng yen. Dahil 5 taon lang nakalipas nung dumating ako dito sa Japan, ay 40.47 pa yung palitan. Okay, napakataas ng palitan ngayon. Noon, goods na goods talaga ang palitan noon, no? At saka na-experience ko pa yung 0.48, no, ng isang buwan. So ibig sabihin, nakapagpadala pa ako ng 0.48 ang palitan. So 5 taon lang nakalipas, no? Ngayon 0.38 mga kahari yung palitan. Ang baba talaga, sobra. Kaya maraming nagtatanong kung worth it pa ba ang pagja-Japan. So worth it naman, no? Para sa mga may OT. Okay, pero kung mag-a-apply ka sa Japan tapos ang mapupuntahan mong company ay 8 to 5 lang yung trabaho mo at basic salary mo, tapos wala ka pang OT, talagang talagang ramdam mo yung pagbaba ng yen. Katulad ko, ang trabaho ko ay 8 to 5 lamang. Wala akong overtime. So yun, pero napagtiyagaan ko ng 5 taon ng pagtatrabaho dito sa Japan. Kaya thankful pa rin, no? Dahil mayroon tayong trabaho. Kaya lang sa mga panahon na ito, ramdam na ramdam ko ang pagbaba ng palitan. Sobra.
Kaya kayo mga nag-a-apply sa Japan papunta dito, tuloy nyo lang yan. Malay mo balang araw bumalik sa 0.46 ang palitan. Kasi dati talaga bago ako umuwi ng after 3 years ko, nag-pick siya ng 0.46. Oh, yun na yung ano, pinakang matagal, 0.46. At nung umuwi ako ng Pilipinas, 0.43 na yung palitan, kasagsagan ng COVID. Nahirapan din ako nun. Pero tuloy nyo lang mag-apply dito sa Japan, oh. Walang imposible. Kaya sa mga nagsasabi dyan na hindi na daw worth it ang pagtatrabaho dito sa Japan, eh malaking kalokohan yan. Malaking kaibahan pa rin kung kukumpara mo yung trabaho mo dyan sa Pinas at trabaho dito sa Japan. Yun nga lang, malayo ka sa pamilya mo. Eh ganun talaga, kailangan natin kumayod at kumita ng ganda-gandang pera para sa ating pamilya, no? Yun, sana nasagot ko yung mga katanungan ninyo, yung pag-apply dito sa Japan, kung worth it pa ba ang 0.38. Worth it yan, laban yan. So yan, pala yung base ng mga mangingisda, no? Ito yung pantalan nila. Medyo malakas yung hangin, no? Wala man lang isang kahit mangingisda nandito. Nandun yun sa ano sila, nandun sila sa kabilang pantalan. Tingnan nyo mga pantalan dito mga kahari, oh. May mga sarili silang gripo. Oh, yan, oh. Kaya lang wala pang tubig yan, kasi hindi pa naman ito talaga nalilipatan. Kumbaga nag-prepare lang sila ng kanilang mga pipistuhan. Ayun, shipyard, no? Ayun mga kari, umaalo, no? Diba? Kaya kayong mga gusto mag-Japan, tuloy nyo lang. Laban kung laban yan. Ayun, diba? Yun yung sinasabi natin, eh. Ako nga, eh, mag-aanim na taon na dito sa Japan. Ramdam ko pa rin talaga yung ano, ramdam ko yung pagod. Walang naiipon. Grabe, puro resibo ang naiipon natin mga kari. Yun nga. At sa wakas nga, no, papasok na rin yung taglamig. So na-survive natin yung summer na grabe, talagang mauubusan ka ng tubig sa katawan, eh. Sobrang init. So ito nga pala, no, tingnan mo mga kahari, ang mga mangingisda may sarili silang ano, ano, may sarili silang mga parking area. Pinagawa talaga yan ng kanilang nasasakupan, ng kanilang municipality, diba? Ganyan ka astig. So yun, uwi na tayo. Lakas ng hangin mga kahari. Maghapon tayo natulog, 2 araw tayong walang pasok. Okay, solve ang ating katawan at ready na para bukas sa ating panibagong pagsubok na naman sa trabaho. Pero okay lang yan, kaya natin yan. Okay. So yan, hanggang dito na lang muna tayo mga kahari, no? Uwi na tayo sa bahay. Ayan, bahay natin. Okay, maraming salamat sa inyo. Bye bye. Yan. Ito pala yung pinagamitan natin ng mga tissue. Sunugin natin.
Sunugin natin itong ating pinagamitan ng tissue. Ayan, puno na eh. Okay, diyan lang natin susunugin. Ayan. Meron kaming sariling sunugan dito. Ayan, pasadya talaga yan na ginawa ng aming amo. Ayun o, hala, daming stock. Sunugin natin. Kalimutan siguro nila sunugin to. Ang daming laman eh. Malakas kasi hangin. So dito next year may malaking bahay na kayo makikita dito. Ayan, papagawa ng aming amo. Napakalaking ayan, napakalaking bahay, second floor. At bagong lilipatan namin na bahay kasi yung bahay namin ayan, medyo may kalumaan na, medyo kalumaan na at kaya papalitan na. Ano, half moon na pala ngayon oh. Kalahati na ng buwan oh. Mga gano'n na, bibilog na naman. Kawawa naman yung mga kababayan ko dyan sa Mamboraw, hindi makaporma ng layout ngayon at medyo malakas yata ngayon doon sa kanila. Ayan. Okay, ito naman yung aking karton. Ayan. Sunog na basura. Ito yung mga dilata oh, ang dami. Pinaginuman ng kape. Yan. Yan. Kaya wala siguro nagsilab ngayon ng mga stock dyan, gawa ng malakas ang hangin. Alalay lang. Tapos susunod natin ito. Init. Init. Mga pala yung tissue no. Ayan, tissue na kami nagagamit. Silap tayo. Ilalagay ko na to. Okay, sunod naman to. Okay na siguro to. Wow, init. Hey, shout out. Ayan o. Nag-deliver ka? Oo. Asyan, para sa ekonomiya. Okay. Apo na. Wala na ulit laman. Pwede na ulit kargahan. Okay. Okay, hanggang dito na lang mga kari.